Siawit kayo sa Panginoon, isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, sandaigdigan. Awitan ng Panginoon at purihin ang kanyang ngalan. Ipahayag ang kanyang pagdiligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon, isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalangin sambayanan ay matapat mo namang lingapit subaybayan upang makita namin ang dapat gampanan at para rito'y magkaroon kami ng kakayahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto at nakatataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. Walang makatatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin at sa kanya tayo magsusulit. Magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote nating ito ay nakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat sa lahat ng paraay tinuksyong siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala. Kaya huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at do'y kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yung kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat na kaisipan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang tuntuning ibinigay ng puon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid, pagkat mula ito sa Diyos, pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal.
Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti, isang banal na tungkulin na iiral na parati, pati mga hatol niya'y matuwid sa kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Naway itong salita ko at ang aking kaisipan sa iyo ay makalugod, Panginoon ko't kanlungan, o ikaw na kabulihan kong ang dulot ay kaligtasan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ikaw, Kristo, ay singgo upang sa dukha ay magturo, magpalaya sa bilanggo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, muling pumunta si Jesus sa baybayin ng lawa ng Galilea. Sinundan siya ng napakaraming tao at sila'y tinuruan niya. Nagpatuloy siya ng paglakad at nakita niya si Levi na anak ni Alfeo, nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig naman si Levi at sumunod. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay kumakain sa bahay ni Levi, nakisalo sa kanila ang maraming publikano, ang mga makasalanang sumunod sa kanya. Nakita ito ng ilang eskribang kabilang sa pangkat ng mga Pariseo at tinanong nila ang kanyang mga alagad. Bakit siya sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan? Narinig ito ni Jesus at siya ay sumagot, "Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibate ang iyong katabi, mahal ka ni Lord. Ha? Palakpakan natin ng Panginoon sa umagang ito. Sabihin nyo nga po, "Thank God I am blessed." Mas malakas. Tingnan mo ang katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, "Thank God you are blessed." Mas malakas. Sabay-sabay natin sabihin, "Thank God we are blessed." Mas malakas. Palakpakan natin ng Panginoon sa araw na ito. Thank God we are blessed. Amen? Sapagkat tayo'y nagkatipon-tipon sa banal na misa dito sa dambana, sa Basilica Minor ng Jesus Nazareno. Amen? Matanong ko nga ho kayo,
bakit kayo naparito? Father, ako ay may dasal. Anong dasal mo? Magkajowa na ako. Ayan. Ay ano pa? Ay ako'y po'y narito para ako'y pumasa sa aking board exam. Ako po'y narito, Father, sapagkat humihiling ako ng kagalingan sa may sakit kong kamag-anak. Humihiling ako ng kagalingan sa aking asawa, sa aking mga anak na may sakit. Ako po ay narito, Father, sapagkat ako'y nagdadasal na ang utang ko ay mabayaran na. Amen? Palakpakan ng Panginoon sa umagang ito. Pero bakit ba tayo naparito? Una, higit sa lahat, kaya tayo narito sa dambana ng Jesus Nazareno ay sapagkat si Jesus Nazareno ay tumatawag sa atin. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo, tinawag ka ni Lord. Yan. Katulad sa ating mabuting balita, nung makita ni Jesus si Levi na nasa paningilan ng buwis, sinabi ni Jesus, sumunod ka sa akin. Sumunod ba si Levi? Oo. At kaya tayo nandito. Bakit? Sapagkat ako at tayo ay tinatawag ni Jesus Nazareno. Amen? Sapagkat yan naman ang sinasabi sa ating unang pagbasa sa sulat sa mga Hebreo. Anong sabi sa atin ng ating unang pagbasa ay ganito, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Sabihin nga natin, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Kaya tayo narito ngayon, bakit? Sapagkat kapag si Jesus ang tumawag, yan ay buhay. Ang mga salita ni Jesus ay buhay. At yan ay mabisa. Bakit? Yan ay humihipo sa puso ko at puso natin. Amen? Kaya tayo narito, tinatawag tayo ni Kristo. Pangalawa, bakit tayo narito sa simbahang ito? Sapagkat hindi lang tayo tinatawag ni Jesus Nazareno para pumunta dito, kundi tayo din ay inaanyayahan niya na dumulog sa hapag. Ako at tayo inaanyayahan, tayo ay kumaing kasama niya. Kaya nga sa pagdidibusyon natin sa Jesus Nazareno, hindi iniaalis ang banal na misa. Bakit? Sapagkat ang banal na misa ang pinakamataas na uri ng panalangin. At hindi lang yun, sa banal na misa, inaanyayahan ako at inaanyayahan tayo ni Jesus, lalo't higit tayong makasalanan na makidulog sa Kanya, makikain sa Kanya. Sapagkat sa ating mabuting balita, nung tinawag ni Jesus si Levi na isang maniningil ng buwis, anong ginawa ni Jesus? Alam ni Jesus na si Levi ay isang makasalanan. Si Levi, isinasantabi siya ng lipunan. Bakit? Sapagkat ang mga maniningil ng buwis, nung panahon ng banal na kasulatan, ang kanilang katapatan ay hindi sa kanilang kababayan. Ang katapatan nila ay sa Imperyong Romano. At hindi lang yon. Kapag ikaw ay maniningil ng buwis, huwag pong magagalit sa akin ang mga taga-BIR na nandito at nanginingil ng buwis. Ano? Ay ang mga taga-paningil ng buwis, no, may over the table, under the table, and other table. Oh, di ba ga? No, siyempre, ibig sabihin nun, yung ibig talaga gumagawa ng korupsyon. Ano? Subalit tamo ang Panginoon, tamo si Jesus Nazareno. Alam na niya na siya'y makasalanan, subalit tinawag pa rin ni Jesus Nazareno si Levi, at hindi lang yun, si Jesus Nazareno ay nakikain kasama ni Levi. At ito nga nangyayari sa banal na misa. Tandaan po natin, lahat tayo dito makasalanan. Subalit, kahit ako at tayo ay makasalanan, si Jesus Nazareno ay inaanyayahan tayo, makisalo tayo sa Kanya. Amen?
At ikatlo, bakit tayo narito sa dambana? Sapagkat napakaganda ng sinabi ng Panginoong Hesus sa huling bahagi ng ating mabuting balita. Sapagkat siya ay pinuna ng mga Pariseo. Anong sabi ng mga Pariseo? Bakit ka nakikikain sa mga makasalanan? No? Bakit ka nakikikain sa mga naniningil ng buwis? Ano ang sabi ng Panginoong Hesus? Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ng mga makasalanan, hindi ang mga banal. Napakaganda, bakit? Ay dito'y sinasabihan tayo, bakit tayo narito ngayon sa simbahang ito? Sapagkat itinataas natin kay Jesus Nazareno ang ating mga sakit. Amen? Amen? Ay hindi naman lahat ng sinasabing may sakit yung physical lamang, hindi. Ako at tayo bilang mga tao, may sakit tayong physical. No? Sumasakit ang ulo, sumasakit ang tiyan, tumataas ang uric acid. That is normal. Pero meron din tayong sakit na emosyonal. Yung pinagtaksilan ka ng taong minamahal mo, sinira ang pagtitiwala sa iyo. Aba, yan ay masakit sa kalooban. Meron din tayong sakit na pang-espiritual. Bakit? Ay simba tayo ng simba. Hindi naman natin nababago ugali natin. O, di ba ga? Dasal tayo ng dasal. Bakit parang nangyayari? Wala naman nangyayari sa akin panalangin, Father. Ito ang mga dinadala natin sa paanan ni Jesus Nazareno. Lahat tayo dito'y may sakit. At maliwanag sa ating mabuting balita, kaya'y naparito ang Panginoong Hesus upang gamutin ang ating mga sakit. Amen? At hindi lang yun. Nagbibigay ng puwang si Jesus Nazareno para sa akin at para sa ating lahat. Bakit? Sapagkat sabi niya, ako'y naparito para sa mga makasalanan, hindi para sa mga banal. Ay anong sinasabi dito ng Panginoong Hesus? Simple lang. Binibigyan niya ako at binibigyan niya tayo ng pagkakataon na lumapit sa Kanya. Hindi man ako, hindi man tayo karapat-dapat na lumapit sa Kanya, subalit siya'y naparito upang tayo ay tawagin niya at tayo ay kanyang iligtas. Amen? Kaya mga minamahal ko mga kadiboto ng Jesus Nazareno, ay akin na ating lagi tatandaan, bakit baga tayo napunta sa simbahang ito ng Quiapo, sa dambanang ito ng Jesus Nazareno, sa Basilica Minor ng Jesus Nazareno, ay sapagkat tayo pinapaalalahanan, una, tinatawag tayo ni Jesus Nazareno. No? Siya'y tumatawag, sumunod tayo sa Kanya. Pumunta tayo sa Kanya. Pangalawa, ay tayo ay narito sapagkat tayo inaanyayahan din ng pong Jesus Nazareno. Tayo'y makiisa sa Kanya, makidulog tayo. Tanggapin natin siya sa banal na misa. Tanggapin natin ang Kanyang katawan ng buong pitagan. At pangatlo, kaya tayo'y narito kay Jesus Nazareno ay sapagkat tayo lahat ay may sakit. At tayo'y humahanap ng lunas. At malinaw ang sinabi ng ating poong Jesus Nazareno, ako'y naparito para sa mga may sakit. Ako'y naparito para hanapin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Sana sa paglaging pagpunta natin dito, sa ating pagdarasal, sa ating pagdalaw kay Jesus Nazareno, yan ang babaunin natin. Si Jesus Nazareno ay mabait. Amen? Si Jesus Nazareno ay mapagmahal. Amen? At higit sa lahat, si Jesus Nazareno ay napaka-maawain. Amen? 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 Pagpalain kayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat.
Minamahal kong mga kapatid, dumating si Kristo upang tawagin ng mga makasalanan at sila ay maligtas. Mulat sa tawag na ito, may kababaang loob, ilapit natin ang ating mga panalangin sa Ama. Banal na manggagamot, hipuin mo kami. Banal na manggagamot, hipuin mo kami. Ang ating simbahan, naway makita bilang mapagpagaling na tahanan ng mga mahihina at mga makasalanan. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, hipuin mo kami. Ang mga nasa pampublikong tungkulin, naway isakatuparan ng malinis at tapat ang kanilang mga gawain. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, hipuin mo kami. Ang mga nagtatalaga ng kanilang sarili sa Diyos, naway ibuhos ang kanilang buhay sa Diyos at sa simbahan, tulad ni Maria, sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay sa pagdaralita, kalinisan at pagtalima. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, hipuin mo kami. Ang mga taong nabubuhay sa pagkakasala, naway tingnan nating lahat na may habag at pangunawa. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, hipuin mo kami. Ang mga yumao, naway makaranas na mapangligtas na kapangyarihan ng Diyos. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, hipuin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito, at isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, hipuin mo kami. Ama naming nasa langit, gabayan mo ang mga pag-iisip ng mga tinawag mo upang gumawa ng mga mahahalagang pagpapasya sa kanilang buhay. Bigyan mo sila ng mapangunawang puso, tamang pagpapasya at maalab na pagnanais na gawin ng anumang kalugod-lugod sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Maihandog sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak mula sa aming kamay, sa iyong kabutihan. Aming ialay ang tinapay at alak sa bisag ng aming buhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha ang paghahain ito ng iyong sambayanan na iyong marapatin ngayong paunlakan. Pagkundangan dito, mapasa amin nawa ang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin na iyong pagbigyan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Ang hangad mong siya'y iwastong lubos.
sa ipinagdusa mo sa kanyang pagtalikod, sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kahalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghe mong aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalat ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa tuwing ika'y namamalas, o aking Jesus, pag-ibig ko sa'yo'y nagniningas, diwa'y nabubuhayan, aking nababatid, pag-ibig mong lubos, pagtatangi mo sa akin bilang iyong kaibigan. Bagamat kapisan nito ay iyong panawagan, nalimutin ang sarili kung layang magdusa, yaring sakit, anong tamis o kaigan, pagkat ito'y yung landas patungo sa iyong kaharian. O Jesus kong minamahal, pagkait ka't inumin ng napapagal, pagdurusaman ang iyong kalis, kapanatilihan may kubli. Ang aking nais, makapiling ka sa bawat saglit.
ng hirap, mayroong kapanatagan. Tanan kong dusa at hinain, lubos na napaparang pagkat ito'y kaparaanan na mag-uugnay sa atin na kapwa nag-iibigan. O Jesus kong minamahal, pagkait ka't inumin ng napapagal, pagdurusa man ang iyong kalis, kapanatilihan may kubli. Ang aking nais, makapiling ka sa bawat saglit. O Jesus kong minamahal, pagkait ka't inumin ng napapagal, pagdurusa man ang iyong kalis, kapanatilihan may kubli. Ang aking nais, makapiling ka sa bawat saglit. Muling ibinabalik ng Quiapo Church ang Iloilo Pilgrimage Batch 2 sa darating na ika-18 hanggang ika-20 ng Pebrero. Halina't magdasal at maglakbay sa iba't ibang simbahan at makasaysayang lugar sa lalawigan ng Iloilo. Ang mga flyers ay available sa ating information card, katabi ng ating finance office. Maaari din kayong tumawag sa numerong 0927-819-5959. Para sa karagdagang impormasyon, ito po ay limited slots only. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling namin kami pagbigyan, pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang, ipagkaloob mo ikaw ay aming paglingkuran sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko ang inyong mga ulo, itaas ang mga kamay para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inahayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang malo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan, upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos,
Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Viva nuestro Padre Jesus Nazareno! Viva! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.